kay Father Narsing Sampana, Father Jess De Silva, sa ating Mayor at ang kanyang ginang, Mayor Ferdy Estrella at Mayora John Estrella, sa ating Hermano Mayor 2020, nakakatawanin ni Sister Vic Tenco Burgos, tama ang aking pagkaalala, at ang PPC co-chair natin na si Ate Beet Benavides, at ang lahat ng kasapi ng Parish Pastoral Council na nandirito at kasama ngayon, ang mga madre ng RVM, at ang iba't iba pang pamunuan at gumagalaw sa parokyang ito, at sa alaala ni Sir Alan, tawag ko po ay Father Jart, at ni Father Lito Tenco, na andito at kasama natin sa diwa at sa pananampalataya natin sa komunyo ng mga banal, sa kapisanan ng mga banal, alam natin kasama natin. At sa lahat po sa lahat ng kasapi ng Hermandad 2020 at ang kasalukuyang Hermandad na hahatiran ng mga simbolo ng katungkulan for 2021 and beyond. Magandang umaga po. At sa araw na ito, nakalagay po sa sacristy, mayroong maliit na kwadro doon na marami siguro palakihan para bigyan ng importansya. Nakasulat doon na nitong April 24, 2017, ang simbahang ito itinalaga sa Diyos at pinangunahan ni Archbishop Cardinal Orlando Quevedo. At nakatalaga doon sa lahat ng simbahang itinalaga na, at ito ay ipagdiriwang bawat taon, ipagdiriwang. At ito ay nilagdaan at binigyan ng selyo ng diocese ng namayapang Obispo Jose F. Oliveros, April 24. At nakalagay din doon, ng April 24 ay ang anibersaryo ng pagbabagong buhay ni San Agustin, Obispo. At inilink yun sa daang taong kasaysayan ng simbahang ito, na hindi ko na-research. Siguro ilagay sa programa pang ilang taon na ba natin ito. 300 or so na kasaysayan ng simbahang ito ay para bagang isinasanib sa binyag at pagbabagong buhay ni San Agustin. At kaunting kwento. Alam na natin to. Kinikwento natin to taon-taon. Malamang si Monsignor Andy ay naikwento na ito dahil mahilig siya magbasa ng The Confessions of St. Augustine. At ito, ginagyari ang binyag ni Agustin sa Milan, sa Italia. At si San Ambrosio na obispo ng Milan ang nagbinyag sa kanya. At ito ay Easter Vigil. At Easter Vigil, April 24, 25 ang nakalista. 1,634 years ago. At sa Milan, pagka ang mga dumayo na sa Milan, ay makikitang kailangan kang, para puntahan mo ang baptismal pool ni Agustin, ikaw ay bababa doon sa ilalim ng lupa, sa pundasyon ng katedral ng Milan, ang Duomo. At doon mo makikita ang baptismal pool at nakalagay doon na doon si Agustin bininyagan. At kahit ho sa Milan na isang magarang simbahan na isa sa pride of Italy, ay yung yungib na yon na nandoon ang lugar ng binyagan ni Agustin ay para bang puso ng Milan. At alam nyo, may naman sigurong sa Milan siya bininyagan. Kasi 31 anyos na raw si Agustin ito. Pero sa Milan din kasi nagsimula yung kanyang
pagbabagong buhay. Nagpunta si Agustin sa Milan para maghanap buhay at magturo. Pero dinala siya na 10 taong maniki, isang relihiyon, isang filosofiya na nagpapanggap na relihiyon. 10 taon siya doon. Pero siya'y naakit na pumunta sa arsobispo ng Milan. At ang sabi doon, ikinatutuwa niya ang makinig sa mga homilya ni Ambrosio. At iyon ang simula. Siya na niluhaan ng marami ni Monica ng kanyang ina at ipinanalangin sa Diyos at sa mga santo para bagang nagsisimula na bumubukol na kay Agustin. Nagsimula iyon sa simbahan din, isang simbahan gaya nito sa Milan. At si Agustin ay nainggan niya na magbasa pa at kilalanin si Kristo. At ang ginawa niya, nadala siya ng mga homilya ni Ambrosio na basahin ang buhay ni San Antonio ng Ehipto. Hindi Saint Anthony de Padua, later Saint John, kundi ang ancient saint na si San Antonio Abad, Saint Anthony Abbot, Saint Anthony of Egypt, Saint Anthony of the Desert. Yun ang mga taguri niya. At malamang, ito'y sinulat ni San Atanasio, Life of Saint Anthony. At sa pagbabasa nun, si Agustin ay lumipad ang isip. Sabi niya, tingnan mo ka, sa isang talata ng Biblia na nabasa ni Antonio, at ang nabasa niya ay ito, na ipagbili mo lahat-lahat ng iyong ari-arian, ipamigay sa mahihirap, at pagkatapos noon, sumunod sa akin. Namangha doon si Agustin dahil matapos mabasa niyon sa talata ng Biblia, si Antonio ay nagbagong buhay na at naging isang banal doon. At halos lumipad ang isip ni Agustin at pinangarap na baka isang araw mangyari rin sa kanya yon. At hindi lang doon, kundi ang mga matalino si Agustin at ang marami niyang mga reklamo sa pananampalatayang Kristiyano, isang araw ay na-resolve sa pamagitan ng kanyang pag-aaral sa mga sulat ni Apostol San Pablo. At mahalaga yon. Mayroon siya mga sipi ng aklat ng mga sulat ni San Pablo, the writings of St. Paul. At marahil nung panahong yon, hindi isang Biblia lang, kundi mga manuscript po sigurong makakapal na hiwa-hiwalay. Pero yon, nakatulong rin yon sa kanya. At nang darating na yon sa unang conversion ni San Agustin. At ito ay sa may hardin ng bahay ng isang kaibigan nang siya halos naging desperado at lumuluha. Hindi lang lumuluha, kundi nagpapalahaw. At nais niyang sumampalatay kay Kristo, kaya lang yung kanyang pagiging mahilig sa laman, ay laging kumukontra sa kanyang pagkatao. At marami siyang pinagdaanan at 31 anyos siya nito. At ito'y Agosto bago ang kanyang binyag ng Abril. At sa pagiging desperado niya, na itatanong niya, luhaang-luhaan, na hanggang kailan ba ako magtitiis ng ganito, Panginoon? Kailan ba? Napakatindi ba ng pagkamuhi mo sa akin kaya hindi mo ko matawag? Hanggang kailan ba ito? Kailan mo ba ako tatawagin? Bukas? Bukas pa ba? At siya lumuluha at nasa ilalim na isang fig tree. Ano sabi? Ang kwento niya. Bakit hindi na ngayon? Bakit hindi ngayon? Ngayon mo na ako baguhin, Panginoon. Ngayon na. At hindi lang ako talaga luha, kundi halos nagpapalahaw siya. Mapakatindi siguro ng palahaw niya. Kaya ang kanyang kaibigang matalik na si Alipio, kaibigang
BFF niya halos, ay andoon sa hindi kalayuan, pero lumayo siya dahil ayaw niyang marinig yung kanyang palahaw. Napakalakas siguro. At hanggang ganito ang kanyang sitwasyon. Ang pamoso na tinig ng isang bata dumating sa kanya. Ito, mula doon sa hardin, ay may narinig siya, kunin at basahin, damputin at basahin, damputin at basahin. Kilala natin ito dahil nakasulat yan sa may paanan ni San Agustin, tolle legge, tolle legge, tolle legge. At sa unay naiinis pa nga siya, sino ba naman ang bata na kumakantang ito sa ganitong oras? Isang Digi song na ganito. Parang wala siyang matandaan ganoong kante. Kaya, tinagtataka siya, bata ba yun o matanda? Hanggang dumating sa kanya ang realisasyon, tinig ng Diyos iyon. Tinig ng Diyos. At ang ginawa niya, siguro tinatawag ako ng Panginoon na damputin at basahin. At naalala niya yung mga sulat ni San Pablo. At naalala niya si San Antonio Abad. At ang ginawa niya, dumampot siya ng isang aklat, bumalik siya doon kung nasaan nakapatong yung mga sulat ni San Pablo, dumampot siya at basta hinalbot na lang niya yung dahon ng mga pahina at binasa niya kung ano ang unang-una na natuunan ng kanyang mata. At ano ang natuunan nito? Ito ang Romans 13:13 to 14. Ito ang sulat sa mga taga-Roma. At ang sinasabi dito, naramdaman ni Agustin na para sa kanya yan. Sabi nito, isuot mo si Kristo na parang kalasag at wag kang magbigay ng lugar para sa kasalanan, para sa laman. Wear Christ as a shining armor and do not put provisions for the flesh. Kalimutan at iwasan na ang kayamuan at kahalayan, lahat ng karumihan sa iyong katawan at isuot na si Kristo at wag nang maglaan ng anuman para sa iyong laman. At naluhan lalo si Agustinon at namulatan niya na siya ang tinutukoy doon at tinatawag na siya ng Diyos para magbagong buhay. Hindi pala siya kaaway ng Diyos, kundi ito na. Ito na ang araw kanyang pagbabago, hindi bukas, kundi ngayon na. At si Agustin, ang una niyang impulse, sabihin kay Alipio na kanyang BFF, at kasama rin nila doon si Monica, dahil si Monica ay halos nagbabantay kay Agustin na parang babantay sa Blessed Sacrament. Binanggit ang nangyaring himala sa kalooban ni Agustin at sinabi ni Agustin sa Confessions, at ang aking inay tuwang-tuwa. At binago mo ang aking kalooban, Panginoon, at ikaw lang ang may gawa nito. Pero binago mo rin ang aking ina. Mula sa walang katapusang kalungkutan, binago mo ito at binigyan mo siya ng malaking kasiyahan. At kaya sa parokeng ito marahil, ay konektado ang kwento ng buhay ni Agustin sa kanyang ina na si Monica. At nakalagay yun dito sa ating altar at nakita ko rin po maging sa mga pasulat at mga plaque at certificates ng Hermandad 2021. Si San Agustin at si Santa Monica. At maaari po kasing sabihin na nagsimula talaga yung conversion ni Agustin, hindi sa kanyang binyag, kundi dahil ipinagdasal siya ng kanyang ina. Inalala pa ni Agustin na
Ngayon nagkatuparan na ang pangitain ng aking ina na ako ay pupunta sa pananampalataya niya. At nangyari ito ngayon. Ha? At para po sa atin na ginugunita ang anibersaryo ng pagbibinyag ni Agustin at inaalala ang dedikasyon ng simbahang ito. Mainam din na ang tawag ni Papa Benedicto noon sa Pavia, kung nasaan ang relikya ni Agustin na gawin natin. Ang pagbabagong buhay ka ni Agustin na hindi nangyaring minsanan. Hindi. Ang pagbabago ni Agustin, hindi lang 3 aldana, 3 phases. Ang pagbabago ni Agustin ay habang buhay na nangyari. Hanggang sa kanyang kamatayan, siya ay nagpapanibago. Noong siya'y maging monghe at buuin ang unang monasteryo niya, nagbabagong buhay si Agustin. Hanggang sa siya'y maging obispo at hanggang siya'y tumanda, nagbabagong buhay siya. At para sa atin, hindi pala isang instant lang ang pagbabagong buhay, kundi isang habang buhay. Hindi minsanan lang, kundi pang-habang buhay. Kaya ito dapat magbigay pag-asa sa ating lahat. Amen.